Leila de Lima kaagad na nag-react sa babala ni VP Sara kay FPRRD na baka matulad kay Ninoy Aquino Jr. Ipinahayag ni dating Senador Leila de Lima na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa posibleng magaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino ay isang uri lamang ng drama na ginagamit upang makaiwas sa pananagutan. Sa isang post sa X nitong Lunes, ika-24 ng Marso, binigyang diin ni De Lima na magkaiba ang sitwasyon ng dalawang mga personalidad, at hindi maaaring ikumpara ang kanilang mga kalagayan. Ayon kay De Lima, si Ninoy Aquino ay nagbalik sa Pilipinas kahit alam niyang maaaring mawalan siya ng buhay. Ang kanyang desisyon ay puno ng tapang at inilaan para sa bansa, para sa demokrasya, at para sa mga Pilipino. Samantalang sa pananaw ni De Lima, ang ginagawa ni dating Pangulong Duterte ngayon ay isang desperadong hakbang upang makaiwas sa pananagutan at hindi isang pagninilay ukol sa paglilingkod sa bayan. Ninoy Aquino returned to the Philippines knowing it could cost him his life. His courage was for the nation, for democracy, for the Filipino people. Duterte's drama today is nothing but a desperate attempt to escape accountability. Justice isn't swayed by melodrama, only by truth. And history will always know the difference, dagdag pa ni De Lima. Ayon pa kay De Lima, walang ibang makakapagpigil sa katarungan kundi ang katotohanan. At walang pagtatangkang pagpapakita ng emosyon ang makakalimos sa mga kamalian at pagkakasala ng isang tao. Naalala ng marami ang pahayag ni VP Sara Duterte noong Linggo, ika-23 ng Marso. Sa isang event sa The Hague, Netherlands, kung saan sinabi niya na tuwing binibisita niya si dating Pangulong Duterte sa detention center ng International Criminal Court, ICC. Palaging tinatanong ng kanyang ama kung may posibilidad ba siyang makauwi sa Pilipinas. Ngunit binalaan niya ito na kung magpapatuloy ang planong umuwi, maaaring magaya siya kay Ninoy Aquino, na pinatay pagkatapos ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas noong 1983. Para kay De Lima, ang mga pahayag na tulad nito ng Vice President ay hindi makakatulong sa paglilinis ng pangalan o kalagayan ng dating Pangulo, kundi isang pagtatangka lamang na palabasin ang sitwasyon na puno ng emosyon o drama upang makaakit ng simpatsya mula sa publiko. Ayon sa kanya, ang tunay na katarungan at pagpapasya ay hindi nabubuo sa mga ganitong uri ng manipulasyon. Inamin ni De Lima na ang sitwasyon ni Aquino at Duterte ay hindi magkakapareho. At ang desisyon ni Aquino na magbalik sa Pilipinas, na naglalaman ng malupit na kahihinatnan, ay isang sakripisyo at simbolo ng kanyang tapang para sa bayan. Ang pagkamatay ni Aquino sa kamay ng mga hindi makatarungang puwersa ay naging isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng bansa na nagbigay daan sa mga pagbabago sa politika at lipunan. Samantalang si Duterte, ayon kay De Lima, ay patuloy na nagsisikap umiwas sa mga akusasyon at mga kasong kinahaharap kaugnay ng kanyang mga pulisya. Lalo na ang gyera laban sa droga na nagdulot ng maraming pagkamatay at human rights violations. Ang kanyang pagsubok na ibalik ang kanyang sarili sa bansa ay isang pahayag lamang na nagpapakita ng takot at isang pagtanggi sa pananagutan. Hindi katulad ni Ninoy Aquino na nagbalik sa kabila ng panganib ng kamatayan para sa mga ideolohiya at para sa kapakanan ng nakararami. Sa huli, inisip ni De Lima na walang kalalabasan ang ganitong mga pahayag, kundi isang desperadong pagtatangka na magtago sa likod ng emosyon at hindi ang tunay na pagharap sa mga isyong dapat ayusin. Tanging ang katotohanan at katarungan ang magbibigay linaw at magtatakda ng tunay na resulta para sa bawat isa.